Avisala mga ka-Enka, this is again Melvin Coin, also known as McCoy, from Encantadia Reviews fan page on Facebook. And this video is yet another weekly review for the 9th week of Encantadia. So this week guys, napakaraming nakakagulat na scenes and events sa show. And agree ako kay Direct Mark na sinabi niya na ito yung magiging breaking point ng retelling to the sequel that they promise. And natutuwa ako kasi day by day binibigyan nila tayo ng mga scenes na hindi talaga natin inaasahan. Out of all the expectations that we had for the show, yet nagagawa nila yon na mabigyan tayo ng mga bagay na hindi pa natin nakita, hindi lang sa Encantadia but in Philippine TV history. And we will be discussing that alongside with the other highlights that I've noticed for the 9th week of Encantadia right here on this video. Kaya ito na nga, week 9 guys. By the way, I'm wearing red today just to honor Pirena's era na nagsimula ngayong week 9. Lahat ng plans niya, lahat ng ginawa niya sa show ay nagbunga ngayong linggong to. But we'll be discussing that later on alongside with the other details. But for now, let me just follow the list that I have here para magkaroon tayo ng magsabi ko lahat kasi like dun sa written post ko may mga bagay ako na hindi nasabi or whatnot. First on my list actually, so to sa pinaka talagang panggulat ngayong linggong to. Although every day naman is meron panggulat yung Encantadia. And I applaud kudos for Direct Mark sa mga bagay na nagawa niyang katulad nun, which is a shocking revelation or shocking scenes na hindi pa natin nakita sa Philippine TV. I'm talking about the child kill na nangyari sa Encantadia. Ito yung scene na tinatry kuhanan ng brilyante ni Hagorn, si Danaya, nung nasa mundo siya ng mga tao. At nung punta rin si Hagorn sa mundo ng mga tao. And para makuha yun is nabihag ni Hagorn yung mga batang tinulungan ni Danaya and pinagbantaan ni Hagorn na papatayin sila, which is what he actually did by breaking the neck of the kid. Hindi man pinakita yung actual scene pero yung thought na ginawa niya yun is parang nakakagulat, as in literally it's a literally jaw-dropping scene talaga siya. Gulat na gulat ako hanggang parang nag-pause pa ako para i-digest kung ano yung nangyari na parang hindi ko talaga inaasahan. Naging concerned din ako dun sa show kasi parang ngayon lang talaga to ginawa sa Philippine TV history na actually hindi ko alam kung may pinatay na talagang bata sa TV sa mga teleserye natin, pero ito pala yung nakita ko and the kid was brutally killed. So ang naging concern ko dun is yung MTRCB na baka biglang magkaroon ng punishment yung show dahil dun sa ginawa nila. But I think it's okay naman kasi wala akong naririnig na reklamo and whatnot. But personally, hindi man magandang pakinggan, gusto ko talaga yung scene kasi pinakita kung gaano kalupit si Hagorn. And Hagorn is just the ultimate villain ngayon aside kay Pirena. The good thing about John Arcila's portrayal is that parang ano siya hindi mo talaga mag-gets yung character niya. Minsan sobrang lupit niya, minsan sobrang affectionate naman siya sa mga kina Mira at kay Pirena. And the good thing na na-notice ko sa kanya is yung kanyang Enchan accent. Pag siya nag-Enchan, iba talaga yung accent na, diba yung pagkaka-deliver. Specifically yung Pashnea. I never heard anyone said that word that much effective sa show or kahit nung 2005 hindi ko pa narinig yung ganong delivery ng Pashnea na napaka galing. Nakapagbigay sa akin siya ng goosebumps actually. And
pinupuri ko si Leon Arcila for giving us a different kind of Hagorn. Hagorn na makikita natin yung soft side and the brutal or the tyrant side as well. Na, yun nga, nakita natin nung pinatay niya yung bata. Another thing na, or another actors na napapansin ko, actually every week ko na talaga siyang sinasabi or every week ko siyang sasama sa list ko, which is Kate Valdez. Kate Valdez is just so good, and I'm pretty much sure na after this, she'll be in the show business for a long time, and she could probably be one of our primetime princesses sa GMA or any other networks actually, kasi napakaganda ng bata at napakagaling umarte. At yung Mira talaga, lalong na-emphasize ngayong week na to, yung Mirang binigay niya at ng show ng Team Enka is really different. Napaka-bait na Mira at napaka talinong Mira itong binigay sa atin. Although may scene talaga na parang hindi ko nagustuhan about it, pero I'll discuss that later. Pero again nga, si Kate Valdez is just so damn good. Another actress na talagang alam naman natin na magaling tong si Glyza De Castro, pero yung Pirenang napakita niya sa atin, although andun yung kalupitan ni Pirena, andun lahat nung kasamaan niya, nakita natin. Pero just the facial expression alone ni Glyza De Castro na binibigay sa character give us windows doon sa totoong Pirenang or doon sa Pirena deep down inside, yung mabait na Pirena. Kung hindi nyo nakita or hindi nyo napapansin yung shift sa facial expression niya, specifically dun sa Danaya scene or dun sa scene na sinabi ni Hagorn na patay na si Danaya, as well as yung confrontation nila ni Amihan dun sa throne or dun sa room ni Mira. Andun lahat ng emotions, mapifeel mo talaga yung character, mapifeel mo kung yung na deep inside merong good side kay Pirena na pumipigil sa kanya para gawin yung mga ginagawa niya. And I really like Glyza De Castro ever since nung Grasilda days ba until nung although hindi ko napanood yung niya before this, yung Richmond's Daughter, although nakita ko lang yung mga scenes niya, pero alam ko talaga na pagaling niya. Pinaka-favorite ko sa kanya yung Grasilda, just in case hindi nyo, or just in case natatandaan nyo pa yun. So moving on, another scene, kasi this week ang inaabahan ko talaga is yung pinakita nila sa teaser na feeling ko magiging best scene, which is yung Hathoria scene, yung aerial view kung saan sina Hagorn nakatayo lang tapos nakikita yung buong Hathoria. Yun talaga yung mga inaabangan ko na magiging best scenes, as well as yung fall ni Amihan. However, bigla tayong binigyan ng isang SmackDown WWE fight ni Hades at ni Gurna, which is napakaganda. Nakakatawa siya in a sense na hindi mo akalain yun na mangyayari, pero it made me crave more for Hades character. Bakit may ganun siyang lakas? Bakit ganun ka-loyal si Hades sa Lireo? Napakaganda talaga nung scene at pinag-usapan at naging trending talaga ito. Ang galing ni Miss Anna Vileo para sa role niya. Kasi dati, I know from the very beginning na merong magagawa to si Hades. Hindi lang siya isang background character na nasa tabi lagi ng Reyna o sumusunod sa utos. I know na may magagawa siya. Pero never kong in-expect na magiging isa pala siyang wrestler. Yung talagang may slow-mo effect pa yung pagdagan niya or yung pag-smackdown niya kay Gordon sa kama. Napaka-galing. Hindi ko talaga inaasahan. Sabi sa inyo, maraming talagang ginagawa si ng Direct Mark na hindi mo talaga aasahan. At makapagpa-hook pa sa'yo lalo sa show. And considering or ngayon na pataas ng rating ng Encantadia, natutuwa ako kasi hindi sila tumitigil na mas pagandahin pa yung show. And by the way, Gurna's outfit or Gurna's Hathorian armor has been revealed as well, with her makeup and whatnot. Ang hot ni Vanessa Del Moran, Moran, I'm sorry. Pero ang hot niya kasi parang lalaban siya sa abs ni Danaya at ni Agane.
Ang ganda nung costume niya. Gusto ko yung costume niya and yung looks niya. However, yung spy na nakita natin noon is wala na kasi nireveal niya na yung sarili niya ngayong version na to, o ngayong week na to. So, ano pa kaya yung mga gagawa ni Guna? I want to see her fight with a weapon. And by the way, isa rin yun sa magandang nangyari sa sine na Guna at yung unti-unti lumalabas yung dagger or yung punyal dun sa kanyang sleeves. Ang ganda nun. Ang ganda talaga ng pagkaka-execute sa character din niya. Congrats or kudos sa'yo, Vanessa. Another revelation or another thing na inintroduce sa atin or ni-reintroduce sa atin is yung cetro ng Reyna. Isa to sa mga iconic item noon sa Encantadia na nagamit din along sa era or sa part na to ng storya na nagkaroon na ng pag-aalsa or himagsikan sina Pirena. Something na napansin ko or something na naisip ko sa kanya is yung kakayahan ng cetro na ma-overcome or ma-undo yung spell na kinas using the Brillante. Yung Brillante na pwede ba kinas niya kay Mira na mawalan ng buhay, pero isang wave lang or isang power lang ng cetro na wala na lahat nung sumpa kay Mira. Which made me think kung bakit ganun ka-powerful yung cetro. Isa rin ba siyang god item? Kasi as of now, may dalawa tayong god item sa Encantadia, which is a God's Armor, which is the Kalasag by Ibarra and the Sapirians, and yung kabila na ginagamit ni Cassiopeia. Yan yung God's Weapon. So yung cetro ba is isang god item din kasi nagawa niyang matalo yung power ng Brillante. So that made me think kung kano yung limit ng power nun. And nag-theorize din ako, sabi nga doon sa written post ko, na baka ito rin yung maging dahilan kung bakit or kung paano maibabalik yung alaala ni Elena. Kasi yung nangyari kay Elena is gawa ng water gem. So baka pwedeng pagalingin si Elena using the Queen Scepter, Queen Scepter's power. Meron ding isang item na inintroduce sa atin ngayon. Ito'y wala noong 2005 as far as I know, which is yung itim na kanin. Itim ng kanin ng mga bandidos. Which is, yung mga bandidos nga pala is napaka-cool ng looks, especially yung leader nila na pinakita ngayong week na to. I like the fact na hindi lang talaga sila magiging weapon of war. Yung mga isasama lang sa war katulad na nangyari. Kasi I see na doon sa expression ng leader nila, may mas malaki pa silang role. And yun nga, sila rin yung nagdala or nagkumukuha ng mga tao sa mundo ng mga tao, of course. Pinapakain nila ng itim na kanin na may kapangyarihan magpabata or mas magpahaba ng buhay ng mga tao, kasi alam naman natin kapag tao ka, tatanda ka. So pag kumain ka ng itim na kanin, magiging forever young ka at magiging forever slave ka ng mga bandidos.